Alam niyo po mga kapatid, maliban na ang bayan ay makilala ang tunay na Diyos, patuloy tayong makakaranas ng maraming kabiguan, ng maraming mga pasakit, sapagkat ang tanging kalooban ng Diyos ay makilala siya ng lahat. Kung maalala niyo po ang bayang Israel, no? Sa kanila ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili. At sa tuwing makakalimutan nila ang kanilang Diyos, nagre-remind ang Lord sa kanila. Dinadala sila ng Panginoon sa mga pagsubok. Nang sa gayon, patuloy silang magtiwala, manalig, at sumampalataya sa Diyos na kanilang Panginoon. Kahit nung panahon na sila ay nasa Ehipto. In fact, marami sa kanila nakalimutan na si Yahweh. Komportable na ang iba sa kanilang buhay doon. Pero sa iba na nakakaalam at nakakilala kay Yahweh, alam nila na higit na masarap ang buhay kung ikaw ay nandoon sa tunay mong bayan at sumasamba ka sa Diyos na iyong kinikilala. So what happened is, niloob ng Panginoon na sila'y lumabas doon sa Ehipto. And along the way, mga kapatid, they continued sa mga pagrereklamo nila sa Diyos. Hinahanap nila yung kasaganaan, kaginhawaan, no, na kanilang nararanasan sa Ehipto. Pero hindi nila nakita yung higit na kaginhawaan na ibibigay sa kanila ni Yahweh once na sila'y nakarating sa lupang pangako. At dahil sa mga panahon na yon, hindi na nila lubos na nare-recognize ang Diyos. Kasi sa matagal na panahon, naging silent ang Diyos sa kanila. Kaya pinabayaan silang magiging alipin sa bansang Ehipto. Maaaring sa matagal na panahon, yung mga taong nabubuhay sa henerasyon na yon, wala nang gaanong kaalaman, lalo't higit, wala nang karanasan kay Yahweh. Kaya hindi na nila lubos na maipaglaban ang kanilang pananampalataya. And some of them, no, nakiisa na lang sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ng mga Ehipsyo. Pero napakabuti pa rin ng Diyos. Ipinahayag pa rin niya sa kanyang bayan kung sino siya sa kanila sa pamamagitan ni Moises. And again, another story in the lives of Israel continues. Habang sila po ay naglalakbay patungo sa lupang pangako, nire-reveal, pinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Hanggang sa makilala nila ang kanilang Panginoon. Na muli, sa matagal na panahon, hindi na nila kilala eh. But this time, mga kapatid, muling nagpakilala sa kanila ang kanilang Diyos. We are living in this very dangerous generation. Kung saan ang Diyos hindi nakilala ng mga tao. Kung saan ang Diyos, ang Panginoon, iba na ang kanilang pagkilala. Iba na ang kanilang pananaw. Iba na ang kanila pong pagkaalam. Pero mga kapatid, sa Biblia, sabi po ng salita ng Diyos, our Lord God never changed. Siya ang Diyos noon, kahapon, ngayon, at magpakailanman. He never changed. Hindi nagbabago ang Diyos na ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, we will go back to that understanding regarding our Lord, our God. Kasi po, iba na po ang paningin ng tao ngayon. Iba na po ang pananaw ng tao ngayon tungkol sa ating Panginoon. And this morning, I would like to share with you the Lord Jesus Christ as the I am of the Old Testament. Amen? Praise God. So, here it is. Not only did Jesus claim to be pre-exist the patriarch Abraham, but he identified himself as God using God's name, I am.
Hindi lamang si Jesus, mga kapatid, makikita natin sa panahon ni Abraham, kundi siya rin ay nagpakilala sa kanyang sarili bilang Diyos. At siya, si I am, si ako nga. Di ba? So, in John chapter 8, verse 59, at this, they pick up stones to stone him, but Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds. Nung sinabi ni Jesus kung sino siya, ang mga tao hindi siya ni-recognize. At ang masaklap, kumuha pa sila ng bato at gusto nilang batuhin ng Panginoon. Because they know that word. Alam nila yung salitang yon, na ang salitang yon ay salitang buhat sa Diyos. Pero bakit sinasabi ni Jesus na siya yon? Kasi hindi nila kilala ang Panginoon. At dahil para sa kanila ito yung isang malaking pag-aalipusta. Ito yung isang malaking pamumusong sa Diyos. Kumuha sila ng bato at babatuhin nila si Jesus. Bakit mo sinasabing ikaw ang Diyos ng Israel? Okay? So, let's continue. Tingnan niyo po sa story ng buhay ni Abraham. In Genesis chapter 8, verse 1, and the Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day. Sabi niya sa Genesis chapter 18, habang nakaupo daw po si Abraham, no? Medyo summertime noon, napakainit. Nandun siya sa gate ng kanyang tent. No? Nagpakita daw po ang Panginoong Diyos sa kanya. Doon po, mga kapatid, sa puno ng Mamre. At sabi sa verse 2, Abraham looked up and saw 3 men. So ano daw po nakita niya? Ilang lalaki? 3. He saw the 3 men standing nearby, and when he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. So nung makita niya, mga kapatid, yung 3 lalaki, tumatakbo siyang lumapit sa kanila at nagpatira pa. In respect doon sa 3 lalaki. But who are those 3? So when the Lord appeared to Abraham in the form of a man, along with 2 angels, no? It was a pre-incarnate appearance of Jesus. Pag sinabi nating pre-incarnate, no? Nagpakita si Jesus sa panahon na yon. Bagamat ang iba ang alam nila si Jesus, nagpakita lang sa bagong tipan. Pero mga kapatid, sa story ni Abraham, it was the Lord Jesus Christ who appeared to Abraham together with 2 angels. Anghel po yun. So hindi po yun kagaya ng iba, paniniwala nila, yun daw po yung Father and the Holy Spirit and the Son. No, no, no. The Bible said, it is 3 men, 3 lalaki, and one of them is the pre-incarnate of the Lord Jesus Christ. Kasama ng Panginoon yung 2 anghel. At ang isa doon, ang ating Panginoong Yesus. So, ano nangyari, mga kapatid? Sige, let's continue. In verse 56, praise God. Sabi diyan sa aklat ng John chapter 8, your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. Sabi ni Jesus, mga kapatid, doon sa mga Hudyo na kanyang kaharap, alam nyo ba na ang inyong amang si Abraham ay nagagalak at natutuwa noong makita niya ako noong kanyang kapanahunan. Paano nangyaring si Abraham na ninuno ng mga Hudyo ay nakita si Jesus? At ang sabi pa ng Panginoong Yesus, alam niyo bang tuwan-tuwa si Abraham? Nung makita niya ako, kanyang puso'y galak na galak. Tignan niyo yung picture, balik mo. So anong ginawa ni Abraham? Inalok niya ang Panginoon. Kasama ang kanyang 2 kasamang anghel.
na manatili sa kanyang tahanan. In fact, nilinis niya ang mga paa ng mga ito. At naghanda siya ng mga kain ng mga ito. Okay, balik tayo doon. In verse 57, sabi po ng mga Hudyo ganito, "You are not yet 50 years old." The Jews said to him, "And you have seen Abraham?" Paanong nakita mo si Abraham? Wala kang 50 anyos pa. So, ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, na nung makita siya ni Abraham, natuwa si Abraham. Pero hindi yung matanggap ng mga Hudyo. Dahil ang tingin nila, abay, wala ka pang 50 eh. Paano nagkita na kayo ng aming ninunong si Abraham? Eh kami nga matatanda na, hindi kami nagkita ni Abraham. Ikaw pa? So hindi nila mapaniwalaan ng Panginoon. At ito po yung shocking revelations na sinabi ni Jesus Christ sa verse 58. Sabi ni Jesus sa kanya, "I tell you the truth." Jesus answered, "Before Abraham was born, I am." Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Praise God. Bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Si ako nga. Praise God. Hallelujah. In verse 4, "Then Jesus, knowing all these things that were coming upon him, went out and said to them, Whom do you seek?" Ito sa book of John chapter 8. Hinahanap ang Panginoon. At nung hinahanap siya, mga kapatid, ng mga Hudyo, sabi niya, "Sino ang inyong hinahanap?" And then they answered him, "Jesus of Nazareth." Kasi hindi siya kilala eh, nung mga humahanap sa kanya. Sabi nila, ang hinahanap namin, si Jesus ng Nazareth. So, sabi ni Jesus sa kanila ganito, Jesus said to them, "I am." And Judas, who betrayed him, also stood with them. No? Nandoon din si Judas. Siya kasi yung magkakanulo sa Panginoon. Nagpakilala ang Panginoon sa kanila. And he said, "I am." Amen? Ano nangyari in verse 6? John chapter 18, verse 6. "Then, as soon as he said to them," ito mga kapatid, hindi natin ito na natutukan ng gusto eh. Pero alam nyo ba mga kapatid, sabi ng verse 6, "Then as soon as he had said to them," nung sinabi daw po ng Panginoon sa kanila, "I am," ano nangyari sa mga tao sa paligid? They went backward and fell to the ground. Sila pong lahat ay napaatras at bumagsak. Nagbagsakan po silang lahat. Nung sinabi ni Jesus, "Sinong hinahanap nyo?" Sabi nila, si Jesus na taga Nazareth. Sabi ni Jesus, mga kapatid, "Ako nga." In English, "I am." And these people around him, no? Sila pong lahat, sabi diyan, went backward and they fell. Pag atras nila, nagbagsakan sila. Anong meron doon? Bakit sila nagbagsakan? Anong meron doon? That is the anointing of God. When they heard the word coming from the Lord, that He is the I am, hindi nila makita ang sarili nila na kaya nilang tumayo sa harapan ng makapangyarihang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, isipin niyo mga kapatid, ikaw na isang simpleng tao, isang simpleng Hudyo, Israelita, alam mo kung sino si Yahweh. Alam mo kung sino ang iyong Panginoong Diyos na sinasamba. Pinakilala niya ang kanyang sarili kay Abraham, kay Moises, bilang si ako nga. Ngayon, sa iyong panahon, sa harapan mo sasabihin ng isang tao na siya si ako nga, hindi ka ba matatakot noon? Hindi ka ba kikilabutan noon? In fact, nung sinabi ni Jesus yun sa kanilang lahat, sila ay nabuwal. According to the Bible. Ano ang nagpabuwal sa kanila? Yung pagkabigla nila? No! The anointing of the Lord Jesus Christ, because He is the Lord our God. Nung marinig nila yon, they fell down. Now, our Lord God
is the I am of the Old Testament. Kung hanapin mo kung sino si I am sa Old Testament, ang makikita mo doon ang Diyos. Ang nag-iisang Diyos ng Israel. Siya si I am ng Old Testament. In the book of Exodus chapter 13 verse 14, then Moses says to God, sabi niya sa Panginoong Diyos, Panginoon, if I come to the people of Israel and say to them, kasi inutusan siya ng Diyos, sabihin mo sa aking bayan, palalayain ko sila. Sabihin mo sa aking bayan, sila'y dadalhin ko sa lupang pangako at doon na sila maninirahan. Sabihin mo sa aking bayan, tapos na ang panahon ng kanilang pagiging alipin. Excited si Moises doon. Pero kapag sinabi niya yon, mga kapatid, tiyak tatanungin siya ng mga Israelita. Sasabihin ng mga Israelita, bakit? Sino ba nagsugo sa iyo? Sino nag-utos sa iyo na ilabas kami rito? Anong sabi ni Moises, mga kapatid? Panginoon, if I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they will ask me for sure, anong sasabihin ko? Sino ang ipapakilala ko na nagsugo sa akin? Anong sabi ng Diyos? In verse 14, God said to Moses, Moses, tell to them, sabihin mo sa kanila, na ang nagsugo sa iyo, I am who I am. Amen? And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Si ako nga ang nag-utos sa iyo dito. Nagkakaintindihan ba mga Israelita? Nagkakaintindihan po sila. Alam nila yung sinasabi ni Moises. Alam nila kung sino si ako nga. Alam nila kung sino si I am. They know that word. They know that that is the title of God. They know that this is one of the name of God. I am. Pero mga kapatid, that was long time ago. Kung saan kilala ng mga Israelita kung sino si I am. Kilala pa rin ba nila si I am sa bagong tipan? Di ba? Another text, mga kapatid. Isaiah chapter 43, verse 10. Sabi diyan, mga kapatid, you are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am He. Before me no God was formed, nor shall there be any after me. Isipin niyo, mga kapatid, sabi po ng Isaiah, this is a prophecy of Isaiah, prophet Isaiah. Sabi niya in verse 10, mga kapatid, no? You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me, and understand, sabi ng Diyos, that I am He. No? At ang sabi pa ng Panginoong Diyos ay ito, before me, no God was formed. Ang nagsasabi po si I am. Sabi niya, bago ako, wala nang ibang Diyos na nalikha liban sa akin. So that means there is but one God, and that is the I am of the Old Testament. And beside Him, sabi niya, there is no God. Wala nang ibang Diyos. So sa kaalaman at kamalayan ng mga Israelita, alam nila, mga kapatid, na ang kanilang Diyos na sinasamba ay Diyos na si I am. There is but one God, ayon sa mga Israelita. Let's continue. Isaiah chapter 43 verse 11. Sabi po dito ng Panginoon, I am the Lord, and besides me, there is no Savior. Meron pa bang ibang tagapagligtas maliban kay I am? Wala na po. Wala na po. Siya lang. According to Isaiah chapter 43 verse 11.
Siya lang ang tagapagligtas. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Verse 10. I am He who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. So, sino gumawa noon? No? Si I am. In the Old Testament, mga kapatid, pinahayag niya na ang ating mga pagsalansang, ang ating mga kasalanan, siya ang magbabayad. Siya ang maglilinis. Siya ang aako. Pinahayag niya na yon. Amen? Okay. Praise God. How about the Lord Jesus? Is He the I am? Kanina nabasa natin. Pinakilala niya ang kanyang sarili that He is the I am. Amen? In John chapter 15, verse 5 to 6, mga kapatid, sabi diyan, I am the vine, you are the branches. And whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. So siya daw po, I am the vine, and we are the branches. And apart from him, we cannot bear fruits. Hindi tayo mamumunga kung tayo'y hiwalay sa ating Panginoon. Amen? Verse 6, if anyone does not abide in me, is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Kaya kung wala tayo sa Panginoon, tiyak na tayo po ay itatapon lamang doon sa apuyan. Saan ang mga panggatong ay nagiging lugar nila iyon. Okay? In Revelation chapter 1, verse 17 to 18, when I saw him, I fell at his feet as true dead, but he laid his right hand on me, saying, fear not. Sabi niya kay John the Beloved, fear not. I am the first and the last, and the living one. I died, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades. Ako'y namatay na, pero tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman. At hawak ko ang susi ng kamatayan at ng Hades. Amen? So huwag kang makatakot, sabi ng Panginoon, I am the first and the last. Okay? Praise God. John chapter 8, verse 24, I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am He, you will die in your sins. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay mamamatay sa iyong kasalanan. Maliban na ikaw ay sumampalataya na siya nga, ikaw ay mamamatay sa iyong kasalanan. So that means people must believe that Jesus is the I am. Kaya kung kakilala mo lamang kay Jesus, kagaya ng paniniwala ng iba na siya ay ordinaryong tao lang, you will die in your sins. Because Jesus is not just a man, according to the Bible. No? Sabi ni Jesus, unless you believe that I am He, you will die in your sins. Kung ang pananampalataya mo sa akin ay ako'y tao lang, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Yung iba pa, paniwala kay Jesus, anghel lang siya, you will die with your sins. Yung iba, paniniwala nila, isa lang siyang propeta, you will die with your sins. Because Jesus was already revealed to the human race that He is the I am of the Old Testament. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo hindi po ganun ang pananampalataya natin. We believe that Jesus is our Lord, God, and Savior. So Jesus said to them in John chapter 8, verse 28, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own authority, but speak just as the Father taught me. Amen? So, maliban daw po na itaas natin ang anak ng tao, si Jesus, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own authority, but I speak just as the Father taught me. Amen? Why? Because Jesus is the Word of God.
and He is with His Father ever since. And in the Old Testament, the Father, when He speaks, Jesus Christ operates because Jesus is the Word of the Father. That Word become flesh, and that is the Lord Jesus Christ. Amen? So let's continue. Jesus Christ is the I am. Do you believe on that? Paniniwalaan natin na siya nga, si ako nga. Otherwise, sabi niya kanina mga kapatid, kung hindi niyo ako paniniwalaan na ako'y si ako nga, you will die in your sins. Amen? Mga kapatid, ito ang isang malaking kalituhan sa mundong ito. Because other teach their people, tinuturuan nila ang kanilang tao, that Jesus is only a prophet. Others, they teach their people that Jesus is only an angel. Others teach their people that Jesus is only a man. But we, in the Lord Jesus Christ, the true God and eternal life fellowship, as the name of our church is, we believe that Jesus Christ is the I am. Amen? The true God and eternal life. Palakpakan po natin ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid. Hallelujah!